Hi! Hello! Ang topic po natin ngayon ay Chapter 2. Ito ano bang tutorial, hanap buhay, ventilador. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol dito sa rotor shaft at saka yung dalawang bushing. Ano sintomas, paano kumpunihin, and then paano baklasin, at higit sa lahat, paano po ang gagawin natin na ito ay hindi mabaklas ba? Papakita ko din ho yan. Ngayon na, dito, sa video na to. Huwag po kayong bibitiw hanggang sa huli. Magbabalik si Lolo Smart. Marami po tayong video ng ventilador na naipost na dito sa Lolo Smart channel na tinatalakay paano maglangis, saan lalangisan, anong langis, at paano magbaklas. Marami na po yon. Kung po pwede ho, inyong panoorin para magkaroon po kayo ng karagdagang kaalaman. Ano po? Baka kasi may nasabi ko doon na hindi ko masasabi ngayon. At nang maging familiar sa inyo ang pagbabaklas ng ventilador. Sige po, simulan na natin. Ito po inalis ko na doon sa kanyang stand. Ano po? Stand fan to may tusok na gano'n. Tanggalin natin yung 4 na tornilyo. Ano po? Huwag nyo kakalimutan ang crisscross. Ano po? Dito tayo. Tapos dito sa kabila. Dito. Yan. Huwag nyo kagad aalisin. Ang kaya po ganun crisscross na hand tight lang. Babalik mo, hipitan mo. Para po hindi mangiwi. Ito yung surface nito. Hindi po siya mabengkong. Sabi nga nung iba, ano po. Sabi ko naman, mangiwi. Hindi na po naka-align yung bushing at dito. Yung pantay na ganun sana nitong rotor, hindi na po siya align. Para ma-align ho yan, bibili ng bago. Kaya iingatan nyo po na magbukas o magbaklas ng tornilyong 4 para hindi tayo mamuhunan uli. Isang reminder ho yun, Tanggalin ko na ng kumpleto. Ang hawak po nito, laging nakadakma, laging nakakasa yung dalawa. Kasi pag hindi mo hinawakan, baka po biglang gumanon, hindi mo matansya, hindi mo mahabol, masira po ito. Ano po? Now, meron pa pala akong isang paalala. Simulan na ho natin. Ito ho kasing rewind na to, good ito So, kung ito po, halimbawa, ito ay kumakalas yan, aalugin mo munang ganon. Po, aalugin mo na unti-unti. Kapag yan ho ay gumagalaw, kumikilos itong buo na to, yung asbestos tubing, hindi po yan nalulusaw sa init. Uminit man ng todo, tubing pa rin ho yan. Sige po. So, titingnan mo, kakalabitin mo ganyan, kung matibay pa yung mga tali, okay lang siya. Ngayon, kung hindi ho at gumagalaw, delikado hong alisin itong rear cover kasi mababaklas, mapuputol yung magnet wire, aabunuhan mo. Papaano kung ito ay umiikot kanina, sira lang yung bushing, halimbawa. So, gagastos ka. So, ingat. So, ang pagbabaklas ngayon yan, hawakan mo to, itong bakal na to, at saka mo iisa-isahin. Ganyan. Since ito ho ay matibay, pwedeng ganon, dire-diretso na, po. Pero kung hindi, bago mo baklasin, kailangan po na talian mo muna itong part na to o kaya ito. Ang panali lang naman ho niyan yun ho bang yung
Nakalimutan ko na pangalan nun. Yun bang plastic na gano'n mo, nakalak na, mahigpit na. Hindi na siya kakalas. Kung wala naman ho kayong ganon, magtiyaga ho kayong magpulupot ng magnet wire, ano? Kung may magnet wire. Di bali na ho kayong mahirapan, wag lang kayong mag-abono ng bagong rewind. Tiyaga-tiyaga lang. Magagawa din ho nyo yan. Saan ba ako nagsimula? Tiyaga. Okay, tinanggal. Ito po ang rewind o ang stator coil. Ito po ngayon ang rotor. O, tanggalin po natin itong rewind. Ano po? Assuming na ito okay na, matibay na. Ano po? Tandahan, baka masugat itong magnet wire, yari ka din. At paglalapag po nito sa mesa, hindi po paganyan. Ano po? Hindi paganyan. Kasi kapag na ganun-ganun yan, magagasgas, o yari ka na naman. So, hindi po pwede yung paganito. O kaya paganyan. Ang tama pong paraan ay ganito. Yan. Ilalayo mo doon para hindi po matumba o maaksidente ng screwdriver, masira yung rewind. Tatandaan nyo po yon. Now, huhugutin ho natin to. Yan, ano po? To. Nauuso pong tawag dito ay shafting. Pero technical term, ang gagamitin po natin lagi, ano po? Itong lahat ng to, rotor. Tapos ito naman ang shaft, rotor shaft. Meron po siyang spacer, ito. Ito, pagsasauli ho natin, meron din ho kayong dapat i-consider dito. Hindi ho po pwedeng lagay lang ng lagay. Ano po? Ay, sasabihin ko din yung sikreto na yon. Meron din ho yan dito sa likod. Ayan. Tatabi ho nyo yon kasi sasauli natin. Pwede ho lang matanggal to. Ayan. Ganyan. I-align ho yan, no? Dito po sa likod, ganun din. Kaya lang ho, tatandaan nyo na yung harap mas makapal kaysa dun sa likod na mas manipis. O, di ba? So, hindi po pwede ho magkabila ho. Sisikip. Magkakaproblema po kayo. Babanggitin ko din ho yan maya-maya. Okay. Ang pag-testing nito kung maluwag na yung bushing, may tama na, ibig sabihin, palitin na, ganito po yun. Balik mo, harap po yan itong harap. Yan. Kakapit mong mabuti doon sa surface nitong lamesa, tapos uugain mo to. Pag wala pong uga, hindi siya yung kapag ginalaw may slack, yung may clack, 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 gano'n. May space, ibig ko sabihin nun, may space. Pag ganito hong wala sumasabay yun. Tsaka wala kang maramdaman na clack, 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 gano'n. So, good ito. Yeah. Good. Eto, walang gas-gas to Ito, mararamdaman mo may kanal. May, kahit yung slight lang na kanal. Yung pong bushing ho ito, bushing. Ano po? Susuwak dito. Kapag ito ho ay gumalaw, yung bang maluwag, akyat taas, ano po? At meron kang mararamdaman mo yon. Yung bang para bang maluwag, para bang ganun. Yan, ganyan. May mararamdaman ka, kahit manipis lang, meron kang mararamdaman. Tsaka igaganong-ganon mo, di ayos, di ho ba? Ganon din sa likod. Ito wala. Wala din dito, wala ito. Ito ho, bago. Akala ko kasi papalitan yun So, hindi naman. So, tatabi ko na lang muna ito, reserba. Good ang ating, ano na nga ang tawag nito? Rotor shaft. Rotor shaft. Yun both sides, matino pa. Walang gasgas.
wala ka ring nararamdamang gasgas o kanal sa surface o magaspang. Wala po. Malinis, makinis, masarap po itong iikot. Ito, pag itatabi nyo, siguraduhin nyo hindi gugulong. Oh. Pag gumulong yan at nabagsak at nangiwi, pag nabaluktot yan na ganon, pag umikot yan doon sa loob sa gitna ng stator coil, baka gumanong ganon dahil nangiwi. Iiwasan nyo pong malaglag. Kaya ito itatabi mo sa hindi siya gugulong. Yan po ang bushing. Taguso yan hanggang dito. At yun naman ng likod, ito din ho ang bushing. Ayan. Tingnan din ho natin. Sandali, hindi pa pala natin to na check up kung matino o hindi. Porque ito ay rear housing, rear bushing, rear ho ang ilalagay nyo. Okay, alugin natin. Ano po? Wala halos. So, okay to. Okay to, rear bushing. At okay, ito. Okay din ho ang shaft. So, wala tayong problema. Ano po? Ngayon, pag-usapan po natin, kung sakaling meron itong gasgas dito, sa tapat ng bushing, ano po? Ganyan. Palitin ho ito, at palitin na to. Dati mura lang ho ito, 60 pesos lang itong dalawa, pati yung upa. Hindi na ho ako nagkakalas nito. Mahirap po kalasin to eh. Pag pinukpok mo lang ng pinukpok, baka mabaluktot, yari. Mura lang naman din to. 15, 10 piso. Noon ho nung panahon ko. Ngayon, di ko na ho alam. So, pupunta ka sa repair shop, papapalitan mo. Meron po kasi silang parang makinarya na ginaganon, ano po, na siyang mag-aalis nito dito at papalitan ng bago. Makinis ho yun, makintab, makinis. Dapat ho, ganon. So, since walang tama, hindi ho natin pwedeng galawin. Minsan, ang mga sintomas nyo makikita mong maganit. Ganyan, ano? Yung bang pag ginanon mo yung propeller, para bang nakapreno? Para ba yung bisikleta na gulong na pinapaikot mo, hindi mo mapaikot kasi nakakapit yung preno? Ibig sabihin, marumi, tuyunan lang nagasgas yung bakal sa bakal nitong bushing. Yung kayod, yung iron dust kung tawagin, na ipon, nanikit doon sa yung langis tsaka yung iron dust, naging parang buhanging pinong-pino, naging grinding compound, lalong kinayod, kaya lalong lalala. Ano po? Kaya minsan, bakit to ang hirap umikot, maganit? Ganunin mo na, maganit. O kaya naman, ginanon mo, iikot, maya-maya hihinto. Wala na, palitin na itong shaft at palitin na itong bushing. Bago kayo magpunta sa repair shop para magpalit nito, kumuha ka ng ganito, karton, na kakasamong pa ganyan. At pagkatapos, meron kang ballpen. Yung dulo nito, guhitan mo. Ano po? Lalagyan mo ngayon ng arrow. Ibig sabihin, ito ang nakapatong dito. Para pag nagpalit siya at inabot sa'yo, may panukat ka. Pakidiin pa ho konti. Konti lang, ito po sukatan ko. O kaya bigay mo na. Yan po sukatan. So, ayan. Kasi po, kapag itong shaft na to, gumano ng bahagya, mahihirapan ho mag-iiba na ang pag-align nito sa stator coil. Ito, magkakaproblema ho. Kaya kailangan sukat na sukat yan. Tuturo ko din sa inyo kung bakit ganun, kailangang i-align. So, ganun pag magpapapalit kayo sa isang tunay na repair shop, tanong nyo muna kung magkano magpapalit nito. Meron pong repair shop na itatanong din yon, bushing, hindi nyo kailangan. Sige, 2. So, ipapasok na yun dito. Meron pa isa pang tanong, spacer washer. Yun hong spacer washer, brand yung ganito.
Tatalakayin din ho natin ito mamaya pagbabalik na, ano, pagsasauli na nito. Ito naman, eto. Papalitan ho natin to dito. Yun ho, wag na. Ito na lang. Pero mamaya-maya na po yun. Take 2 ng body. Nako, tayo po ay mahaba na masyado ang ating video. So, gagawin ko na po yung part 2 nito, agad-agad, pagkatapos nito. And then, sa part 2 po makikita ninyo kung paano po baklasin tong bushing na to. Meron ho tayong isang bushing, aalisin yon, papakita ko sa inyo, plus magpalit nito. At kapag napalitan na, papaano ilalak at pagkatapos papaano lalangisan. At kung ano langis na pinakamaganda. Yung amin hong ginagamit sa shop na matagal bago matuyo. Yan. Ito po yan. So ito, gagawin natin. Ano po? At meron din po akong isa pang ventilador. Ito. Iba naman ho din yan. Iba kaysa rito. Ito bushing meron siyang cup. Ito naman ho bushing wala siyang cup. Ano ito ho. Kaya po, aalisin din natin yung bushing nito kasi ito ay talagang sira. So papalitan and then makikita din niyo yon sa part 2 ng pagre-repair ng bushing at saka ng rotor shaft. Ito po ang rotor nito. Ano po? Ito po maligasgas na. May kayod na ng bakal sa bakal na hindi na siya makinis, no po. Pero itong harap, okay pa. Hindi po pwede yun. Kailangan, kahit yung isang side lang maligasgas, may tama na, may kayod na ng bakal sa bakal. Papalitan na ho itong buo. Ito po, dadaling ko sa gawaan ng electric pan, papapalitan ko na lang doon. Kukunan ko po ng picture, hindi ho ng video. Tatanong ko kung po pwede para makita ninyo. No po? Hindi ko ho kaibigan yon, kaya baka makaho tayo matanggihan. Now, pagbabalik, makintab na to. Hindi na po ito ganito na makalawang, maitim. Hindi na po. Makikita nyo yan. Brand new. At ito naman, papalitan natin, iisa-isahin natin. Sige po. Tuturo ko din sa inyo yan. Part 2. Meron po tayong pabalita, ano po, sa mga susunod na video. Ito, itong likod, tapos na ho tayo sa capacitor. Oh. Ito, yung gearbox, kung tawagin, oscillation gearbox. Yung bang, pag diniin mong ganun sa likod, gaganon-ganon yung ventilador. Magsiswing, ano po. Magsiswing. Gaganyan. Ito ang nagtatrabaho doon. Gearbox. Oscillation gearbox. Gearbox. Yun lang ho ang tawag pumupwede na Ano function nito? Anong function ng isang nung dalawang gear dito? Ano function ng dalawang gear dito sa loob? Ano depekto? At kung ano man ang depekto, ano ang makikita mo? Ano ang ma-experience, ano ang visual effect noong defect na yon, ano po, nung makikita natin. Ito yan tak, 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 may tunog na ganon, klak, 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 ay magtuloy. O kaya naman, iikot, ito tatalakayin natin. Sige po, isang video lang yan. Kaya, yan po ang ating pabalita. Part 2. Abangan ho natin. Kasunod na ho yan. Sisingit ko lang ho yun, yung mga isa-isa nun. Tutorial ho. Negosyo uli. Electrical shop. Ganyan. Yun, talagang iisa-isahin na natin ho yun. Na tutorial din. Dagdag sa repair shop. Para mapanood din nyo, subscribe kayo. At higit sa lahat, yun hong notification bell. Paki-click notification bell. Tapos yung bell na may ganun, para yung notification mo, lahat ng bagong videos, makatanggap kayo ng notification. Kung meron pa kayong nais sabihin, di sulat nyo sa comment below.
Ano po, nandyan lang. At please like the video. Share the video as well. Kaya po, makita-kita tayo sa susunod na video. Ano po? At yung lahat ng yan, inihahandog ko po sa inyo. Hanap buhay. Wala na po sikreto. Sige. See you in the next video. Bye-bye. Bye.